that in itself is also a culpable violation of the Constitution. So mas maraming grounds laban kay Presidente, yung tunay na talagang kitang-kita. Hindi katulad nung ginawa-gawa lang, pinilit lamang para merong maging kaso. 11 billion per day daw dahil sa inubos yung 100 something. Gusto nilang maunawaan kasi paano ginagasta yung confidential intelligence fund para maka-identify sila ng mga safe houses, etc. ng ating gobyerno. Hindi naman uubre yung gano'n. No? So, meron ako isang bagay na gustong tawagin ng pansin. Bantayan ninyo yung restitution, yung pagbabalik ng mga ninakaw ng mga engineers, ng mga contractor. Yung restitution before he is tried is violative of his rights to be presumed innocent. Hindi dapat ginagawa yun. Tingin ko doon kasi, kunyari restitution, pero bayad yun to be free. Baka bayad yun, nung mga nag-return, ito yung share mo po. O, ito sa'yo na. So, bantayan ninyo kung saan napunta yung isinauli na pera. No? Dalawa lang yata yun, si Hernandez at saka si Alcantara. So, yan, gagawing state witness yan. So, tingnan lang natin saan napunta yung isinauli, saan nakatago, paano nila tinago yung pera na yan, saan nila nilagay. Because, hindi dapat nagiging condition ng restitution. Restitution after, it comes a matter of course. Freeze mo yung assets para hindi mawala, hindi maubos. Hanapin mo yung bahay kung saan nakatago yung mga pera. Kasi wala na yata sa bangko yung mga perang yan na nasa bahay-bahay. Hindi natin tricks yun, syempre, kung saan tinago. Pero mahahanap mo yun yung nung araw merong pyramiding nakita yung bahay sa Ayala, Alabang. Lahat ng kwarto ng bahay, floor to ceiling yung mga pera Okay. So doon lang tinatago yung pera. Alright. Maraming salamat po, General Garcia. Miss Penny, balik tayo dun sa impeachment na scenario. What if ikaw yun, syempre you're a constituent of a particular district, di ba? So, what if, anong mararamdaman mo kung yung congressman mo hindi sang-ayon dun sa opinion na dapat i-representar niya pagdating doon sa decision niya sa impeachment? Ano mararamdaman mo about it? Nakakalungkot. At ano sasabihin mo ng congressman Sabi ko nga mo? pala, bawal na pala tayong malungkot dahil lagi tayong malungkot. Sasabihin natin sa congressman natin, ihanda mo sarili mo dahil ang table umiikot. Babalik at babalik yan kasi hindi habang buhay magnanakaw ka. Mag-succeed ka, pero talagang lahat yan mailalantad. Malalaman, walang lihim na hindi nalalaman. Lalo na kapag hindi lahat nabalatuan. Tama ba yun? That's reality, di ba? Sabi nga nila, ang matakot ka pag hindi lahat nabahaginan. Dahil may puputak dyan. Ngayon, greedy nga Greediness is talagang magdadala sa iyo sa kalugmukan sa baba. Why? Pag nagbigay ka, hindi sapat kahit kanino. Kasi kapag greedy ka, ang ma-encounter mo, mas greedy pa sa'yo. Lalo na alam ng pinagbigyan mo kung saan inanggaling ang pinamimili mo. Tama? Kaya kanina po, pwede ko pong susugan yung kanina sa rap. Okay lang, sandali lang to. Kanina, habang nagsasalita si General, si Ma'am Malu, talagang nag-flashback sa akin na hindi ko mapigilan na magkaroon ng comparison doon po sa dati nating Pangulo, si FPRRD, at sa ngayon. Why? Dito, kapag may mga rally, may mga pagtitipon, dahil panawagan para po sa freedom, na gustong maramdaman ng taong bayan, hindi pa nga nabuumpisa ang barikada, grabe. Ngayon ako nakakita ng mga bagong alambre, mga wire na bagong bili. Dati may kalawang Kasi yun at yun ang ginagamit. Dahil naghahanda talaga sila sa mas madugo, na yun talaga ang gagawin. Huwag lang makapasok kahit isang langaw. And aside from that, may dalawa pang mga prefab or container na magkapatong hanggang second floor. Magugulat ka na lang, hindi pa sapat, meron doong nakatayo, nakaganon. Di ba? Ang nakapanlulo mo at nakatutuwa. Alam po ninyo dati, pag may rally, ito po nangyari, ipa-flashback lang natin kung bakit hindi ko mapigilan na hindi maikumpara. Dati po sa ating pong past na administrasyon,
kapag may rally, makikita mo dyan, may mga Pilipino, may palugaw pa sa nagrarally. May kitchen. O, para hindi paggutom mga nagrarally, lalo nilang maisiwalat at maramdaman ang freedom na magsalita. At dapat kapag namumuno para po sa atin, ito po ay gabay para mamuno tayo ng tama at yung path ng atin pong sususugan o susundan ay yung path kasama sa panawagan ng taong bayan. Pero how can you listen and how can you know yung reality at status ng ating pong bayan kung doon pa lang sa bungad, wala pang mikropono, eh nakabalagbag na yung mga harang. Pero alam niyo po dati, flashback ko lang ulit hindi ko natapos kanina. Dati, pag may rally o mayroon na nagbibigay, may nagpapakain, tubig, parang nagbabayanihan. At ang nakatutuwa dyan, lalabas ang dating Pangulo. Pakikinggan, ano ba yon? Ano ba yon? At doon ko nasaksihan, yung mga walang harap, lumabas siya. Maya-maya, pinakain niya pa. At may, opo, pinakain pa niya lahat ng nagrarally. Oh, kumain na ba kayo? Di ba yun ang tanong? And he is, yung willingness niya to listen and to know what is yung problem. Kaya, upon hearing yung mga inilatag ng mga nagrarally, nagkaroon ka agad ng pagpapatawag sa iba't ibang mga kabineteng involved doon sa mga reklamo at panawagan ng taong bayan. And that is the reason why immediately ramdam ng tao na merong susolusyonan at ma-resolve mga problema. Eh kung bubusalan mo ang bibig ng taong bayan, pipiringan mo ang mata, at hindi mo, ibablock yan eh. Sino yung nagbablock niyan? Paano mo malalaman? Paano mo mareresolve kung hindi mo pakikinggan? So, ito ang nakapanlulong sitwasyon ng Pilipinas. Pagka ang namumuno ay sarado ang tenga, huwag mong expectin na mabubuksan mo ang puso niyan para maramdaman mo at makita kung talaga siya ay may malasakit sa taong bayan at sa ating bayan. Yun lang po. Sir. Alright, maraming salamat po. Okay, so, actually ngayon may naririnig ako na may movement among citizens, no? Na parang they're preparing to actually tell their mga representatives about this, yung paparating na impeachment, kasi may dalawang impeachment nga. At sinasabi, may grupo ngayon that what they're doing is they're district to district, they're collecting evidence after evidence. And in a way, they're saying na we are collecting right now because hindi na enough na parang rally-rally lang. And they're telling their, kilala namin kayo, alam namin na kayo yung bumoto dati sa dating impeachment. If you're gonna do that right now, we actually have an evidence. We visited the sites, we took some photos and all of that. And it's about time that, we take accountability to the next level beyond the rally, but really actual filing of the congressmen nila. So already there are some districts na ginagawa daw yun. Alright? So which is, I think, it's something that's magandang move, no? Na ginagawa ng mga tao para talagang alam ng mga congressman na hindi lang ito at the national level ang presidente ang dapat managot. But also, sa mga mismong decisions nila, hindi sila pwedeng magtago doon lang sa mga national issues, but people are already bringing up the accountability level doon sa district level and also evidence after evidence mismo doon. Kasi mas madaling hanapin yung evidence di ba? From the published na data at kung ano ang meron, tapos trace nila yung mga contractors. In fact, they were also saying na may nakausap silang mga local contractors who are also willing to say na ganito yung mga naging arrangements and all of that. So, sana mangyari